Hello guys, shoutout sa lahat. It's me again, Kamutika TV. Ayan, shoutout sa lahat. Thank you so much guys sa support. And ayan, shoutout sa sa mga mandirigma dito sa Macau at sa mga pupunta dito sa Macau. Ayan, thank you so much guys sa support. Panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Yun yung purpose ng vlog ko. And kahit hindi na kayo mag-subscribe guys, huwag nyo na kayo subscribe kasi marami na akong subscriber. Hindi nyo na kailangan mag-subscribe kahit hindi ka na mag-subscribe guys. Yung gusto ko lang is magkaroon ka ng knowledge dito sa Macau. Kung pupunta ka o nandito ka man sa Macau, nakapanood ka, hindi mo na kailangan mag-subscribe. And yung purpose ko dito sa vlog ko na to is mayroon kayong matutunan, magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. And yung mga sinishare ko sa inyo is based sa experience ko guys. And ang dami dito sa Macau ngayon, mga mandirigma. Mas maraming dumarating kasi umaalis. Kaya maraming nag-PPM sa akin and nare-replyan ko naman. Guys, pasensya na sa mga late reply kasi medyo busy tayo minsan. And sa dami nyo, ang dami kong nire-replyan. Pero gagawin ko naman ang paraan yun na replyan lahat. Sabot ng aking makakaya. Ayoko naman na ma-disappoint kayo. And then yung mga gusto nyong itanong is masagot ko. Ma-replyan ko. Ayan. Magkaroon kayo ng idea. Yung ibig ko lang sabihin is kung mayroon man kayong mga gusto itanong is tingnan yung playlist ko guys dito sa YouTube. Andyan na yun lahat na check nyo yung click nyo yung dyan sa playlist ko yung yung old job guide sa Macau. Yan, andun yan lahat yung mga possible na itanong nyo, mga possible nyo malaman dito sa Macau. Paano ba mag-apply, ano ba yung mga placement, ano ba dapat gawin pag nag-a-apply, ano ba yung mga trabaho dito. Nandyan na yan lahat guys. Kasi before kayo mag-comment, magtanong sa akin is mayroon na yung nagtanong sa akin before. Nasagot ko na yun. Ayan, mayroon mga nagko-comment sa akin na hindi sila nakahanap dito. Hindi sila nakahanap. Marami na rin naghahanap dito ng trabaho. Napakahirap na daw ngayon maghanap ng trabaho. Guys, sa ganyan mga gusto niya daw dito bumalik ulit ng Macau. Pero sabi niya is mahirap na daw ngayon maghanap. Sabi ko sa kanya is pag ganyan mindset mo, huwag ka nang bumalik ng Macau kasi ganun din mangyayari sa'yo, di ka makakahanap. Kasi wala ka pa nga dito nagpaplano ka pa lang pero yan yung mindset mo sasabihin mo agad na mahirap na maghanap dyan. O di ba? Ba't ka pa babalik kung nahirapan ka na di ba? Sabi mo nga, siya mismo nagsabi na mahirap na maghanap ngayon. Ibig sabi ko sa kanya is huwag ka nang bumalik ng Macau kasi 100% di ka makakahanap ng trabaho. Kasi mindset mo pa lang, wala ka pa dito, yan yung iniisip mo. Yung gawin mo, sabi ko is, kung may trabaho ka man ngayon, huwag ka na mag-resign, mag-focus ka na lang dyan sa trabaho mo ngayon. Yan. Sabi ko sa kanya. Kasi, magsasayang ka lang ng panahon, sabi ko sa kanya. Dapat guys, magpupunta kayo ng Macau, ayusin nyo na may mindset nyo. Oo. Dapat isip yun lagi nasa utak mo na makakahanap ka dito at makakahanap ka ng trabaho. Ganon. Hindi yung sasabihin, marami na naghahanap. Marami na naghahanap. Oo, dati pa hanggang ngayon. O bakit nakahanap kami? O di ba? Bakit nakahanap kami? Di sana kung marami talaga, hindi sana kami nakahanap, di ba? Hindi yan sa dami, guys. Huwag kayong mag-isip na dami. Hindi yan sa dami. Yung dito is diskarte. Sipag, tiyaga, yan dasal, siyempre. Di ba? Mayroon kanyan, makakahanap at makakahanap ka dito 2 to 3 weeks may trabaho ka na yun. Isipin mo 1-2 buwan na mo dito stay sa Macau, anong ginawa mo? Imposible naman di ka makahanap sa 2 buwan na yun. Anong ginagawa mo nun? Diba? Hindi ako guys sa nagmamayabang kasi experience ko yan experience ko yan, sinasabi ko ilang beses na ako dito nawala ng trabaho. Hindi sana wala na ako dito ngayon. Nasa Pinas na ako ngayon kasi marami nga naghahanap, di ba? Hindi ako makakahanap. Kaya nga nagsishare ako ng experience ko para magamit nyo rin. Di ba? Pag nandito kayo sa Macau, kaya nandito ka na,
magamit yung mga experience ko kasi sinishare ko, malay mo effective din pala sa'yo yun, di ba? O kung may sarili kang diskarte, yun na muna gamitin mo, di ba? Kaya sinishare ko sa inyo nang haba ng panahon nyo dito, tapos sasabihin nyo nagsipag kayo, marami nagko-comment, masipag naman kami idol. Bakit? Hindi, masipag ka nga pero naglabas ka lang ng labas araw-araw, pero saan ka ba nagpupunta? Diba? Wag mong ano yung sarili mo eh. Wag mong dayain. Kasi kung iisipin mo yung pinagagawa mo, nalabas ka lang o sipag-sipag ka lang o, pero andyan ka lang naman sa gilid-gilid, di ka man nagpupunta sa agency. Di ka nga makaalis ng mag-isa eh. Kailangan may backup ka, diba? Tapos ayusin nyo guys yung CV, yun yung pinaka-importante eh. Yung CV nyo, damihan yung experience. Ba't ba kayo nag-ano? Bakit ba kayo nag-aalangan? Diba? Bakit kayo nag-aalangan? Damihan. Wala naman kasi dito certificate of employment eh. Kahit ilan yung ilagay, punuin mo yan ng experience yung ano mo, CV mo. Lahat ng mga trabaho dito sa Macau, ilagay mo dyan sa CV mo, di ba? O kahit saan ka mag-apply, tanggap ka. Di ba? Huwag mo na problemahin yung mga kailangan daw mag-Cantonese. Eh nako, ang tagal ko na dito sa Macau, hindi pa rin ako marunong mag-Cantonese. Pero tingnan mo, hanggang ngayon, may trabaho pa rin naman ako ah. Hindi naman kasi nila tinitingnan kung marunong ka magsalita, pero tamad ka naman oh. Tinitingnan nila dito kung yung trabaho mo, yung quality ng trabaho mo, kung maayos. Ganun. Huwag kayo kasi makikinig sa mga negative na comment dyan sa paligid nyo. Diba? Negative. Yung pakinggan nyo yung mga sinasabi ko. Kasi yung mga negative na yan is yan yung makakapag-field ng future nyo. Yung makakapagpahamak sa inyo. Ganun. Nadiretso na yung kalsada mo, may nakasalubong ka, ay, huwag ka dyan dumaan. Ay, nag-iba ka nang naligaw ka tuloy. Ayan yung yan yung mga ginagawa nyo kasi. Huwag kayong makinig dyan sa paligid nyo. Gusto mo magmakaw, gusto mo mag-try, tapos may narinig ka lang, ay mahirap na maghanap dyan. Wala na. Cancel na yung ano mo. Wala ka pa nga dito. Huwag kayong makikinig. Guys, yun yung sabi ko lagi, huwag kayong makikinig. Dapat may paninindigan, may lakas ng loob. Wala kayong dapat pakialam sa ibang tao. Dapat yung focus ka sa sarili mo. Meron yun, nakasalubong ko dati. Sabi ko, puntahan nyo tong na agency, may kuta daw dun. Ay wala daw idol, kasi sabi nung kahapon nagpunta kami dun, wala daw. Diba? Sabi ko, hindi pwede yung ganyan na mindset. Hindi araw-araw wala. Kung ngayon wala, balik kayo bukas, meron yun. Hindi araw-araw wala. Hindi porkit wala kahapon, wala din na yan ngayon. Ay nako, pag ganyan mindset nyo guys, huwag na kayo magtaka, hindi kayo makatrabaho dito sa Macau. Diba? Ganon gawin nyo. Makakahanap kayo dito sa Macau. Huwag lang kayo makikinig sa mga negative na comment dyan. Magsarili kayo, magsulo kayo. Pasukin yung mga agency dito. Pag may makita kayong na pwede ipasahan, mga sa gilid-gilid, gulayan, prutasan, ganun, pasa kayo doon. Alam nyo guys, lahat subukan nyo kung talagang talagang gustong-gusto nyo magkatrabaho. Hindi mo naman ikakamatayan pag sinabi na hindi pwede. Or at least sinubukan mo, di ba? Yan yung gusto ko, dapat subukan nyo. Kasi kung puro ka lang, ay baka hindi, hindi yun, baka walang kuta. Ay nako. Hindi yun guys. Ano yun, pangit na mindset yun. Oo. Kasi kung, alam nyo guys, ang daming ano dito sa Macau, mga cross country na nakahanap agad ng trabaho. Kasi nga, malalakas yung loob nila dito. Yung mga may kamag-anak, ay matagal makahanap yan dito kasi aasa yun dyan sa kamag-anak. Diba? Yun yung mahirap. Pagpunta kayo ng Macau, i-briefing nyo na sarili nyo na makakahanap akong trabaho within 3 weeks. Oh. Ganun, huwag kayo mamili ng trabaho kung anong mayroon, yun na muna yung ano nyo. Huwag nyo nang pangarapin yung mga cleaner na yan, kung ano man na may sa inyo, bumulong sa inyo na malaki sahod dyan. Ay nako. Kung anong trabaho na bigay sa inyo agency, tanggapin mo. Dishwasher man yan o ano man yan, tanggapin nyo kasi trabaho yan. Ba? Hindi mo pwede pagkumpara yung trabaho mo sa Pilipinas o sa ano man yan.
sa dati mong trabaho, mas ang laki ng sahod dito sa Macau. Diba? Yun yung sabi ko lagi sa inyo guys, na lakasan yung loob nyo dito. Huwag ka mahiya dito. Kapalan mo mukha mo. Huwag kayong makipag anuhan dyan sa marami. Makipagbarkada dito. Huwag kayong makipagbarkada. Mag-online kayo. Mag-email kayo sa mga... May mga in-upload ako dyan ng mga email sa mga hotel dito. Hotel, mga agency na. Ayan, binigay ko na sa inyo guys lahat yung pwede nyong gawin para makahanap kayo ng trabaho. May email na yan ng mga agency dito. May email na ng mga hotel. Nandyan sa playlist ko guys. I-search nyo Kamutika TV online application sa Macau. Andyan yan, makikita nyo. Kopyahin nyo, ilagay nyo sa papel. Pag gabi bago kayo matulog, mag-send kayo ng email. Yun gawin nyo guys. Huwag muna kayong tamarin sa mga bagay-bagay na hindi nyo naman mapapakinabangan. Mag-focus muna kayo sa paghahanap ng trabaho. No? Huwag kayo mag-ano dyan sa may mga bayad, maubusan kayo ng pera. O, huwag kayo mag-ano dyan. Pwede kayo magpasa doon, subukan nyo sa pakiusapan na wala akong pera, I have no money, can I give my CV? O, papayag naman yan sila eh. Pag ikaw lang mag-isa, huwag kayo, pag marami kayo, hindi yan papayag. Pag mag-isa ka lang, papayag yun. Basta magsabihin mo lang, wala kang pera. Kaya nga naghanap ka ng trabaho kasi wala kang pera eh. Magtipid kayo guys dito. Yung hanapin nyo dyan sa group ng Macau dito, mga group dito is part-time. Yan, mga legit yun. Pero yung trabaho na nakapost dyan, scam yan. Tapos kung anong agency yung sasabihin, guys, ang dami nagpapasa, isipin nyo na lang common sense ang dami nagpapasa ng CV doon sa agency, tapos makikita mo nagpo-post sila ng quota sa social media. Ano yun? Hindi na nila kailangan mag-post kasi ang dami na nagpapasa doon na lang sila pipili, magsasayang lang sila doon ng oras. Yun yung isipin nyo. Part-time, hanapin nyo dyan, legit yun, magkapira ka pa, diba? Focus ka sa pag-apply mo. Hindi yung ano-ano pinagagawa mo. Yung mga chicks na yan, hayaan mo na yun. Mga barkada dito, saka na yun. Pag may trabaho ka na, focus ka sa paghanap ng trabaho. Huwag kang tamarin. Diba? Hapon, ano yun mo, mag-dropbox ka sa hapon. Para nasa ibabaw. Kung pwede alas 6, yan. May mga open na mga agency hanggang alas 8. Pasa ka doon. Yun. Hindi yun guys na ano na sinasabi ko na dinadown ko kayo Sinasabi ko yun para sa inyo yun, para makahanap kayo ng trabaho. Diba? Hindi ko kayo dinadown, binibigyan kayo ng motivation, binomotivate ko nga kayo para maging ano kayo masipag Sabihan ko kayo na anong pwede nyo gawin para gawin nyo. Diba? Nainis ako pag may naririnig ako na nag-Thailand, di nakahanap, umuwi ng Pinas. Nainis ako guys sa ganyan, to be honest, nainis ako. Kasi nga, sa haba ng panahon mo sa pag-apply dito, 2 buwan, nasaan ka ba noon? Anong pinagagawa mo? Diba? Anong pinagagawa mo? Ba't wala ka pa? Hindi ka nakahanap. Sa 1 month pa lang guys, sa 1 week pa lang na pag-aralan mo na yung 1 week na ginawa mo. Sa 1 week pa lang yun kung anong pinaggagawa mo. Isipin mo sa Sabado, sa Linggo. Kasi wala naman Linggo agency. Maliban na yung DH yun, bukas yun mga agency ng DH sa Linggo. Pag-isipan mo yung pinaggagawa mo sa isang linggo kung anong tama ba yung ginawa ko, walang tawag, ibahin ko naman kaya sa susunod na linggo. Ganoon dapat guys, nire-review mo yung mga pinaggagawa mo. Nagre-review ka. And then wag kang ano-ano dyan sa mga, kailan tayo, anong oras tayo bukas? Lang ayan mahirap. Paano kung hindi siya umalis, hindi ka rin naalis? Wag kang magbarkada dito guys. Magsulok ka. Kasi pag yung agency na pupuntahan mo, isa yung quota, tapos 2 kayo, possible na siya pa yung makuha, tapos ikaw kulilat ka. Diba? Kaya pag mag-isa ka lang, sulong mo yung quota. Ganon yung ibig sabihin. Diba? Tapos tamad ka na nga, tapos magbarkada ka pa dito, tamad din na. Wala na, inom na lang kayo ng inom.
Tapos iyak-iyak ka pag paubos na visa mo, saka ka mangangarag pag paubos na visa mo. Ay, nako, kalukuhan yan. Dapat nga, pagkabigay sa'yo ng visa mo na 30 days, una pa lang, ngarag ka na eh. Di ba? Hindi yung paubos na, saka ka ay, nako po. Nako, kawawa ka. Yun lang guys, yun lang masishare ko. Mabilis makahanap dito sa Macau ng trabaho pag masipag ka. Kaya mo yan, kaya nyo yan guys. Magdasal kayo, prayer, magsimba kayo linggo-linggo, wala naman kayong ginagawa. Mag-pray kayo. For sure, bibigay yun ni Lord. Huwag ka lang magmadali. Kailangan mo lang tiwala sa Kanya. Bibigay sa'yo yun. Diba? Yun lang guys, thank you so much. And sana nakatulong sa mga nandito sa Macau. And magkaroon kayo ng lakas ng loob and kapal na mukha. Yun lang guys, thank you so much. I love you all and prayer lagi ha. I love you guys.